hatol, mapapasapanganib ka na sa kahatulan. May hatol ka na. Hindi kasi sinabi maliligtas sa kahatulan ha. Mapapasapanganib. Nasa panganib ka na sa pagkahatol ng Diyos. Ngayon na yun. Mapuot ka lang, hindi ka pa pumapatay. Ngayon nasa nangihilog kang papatay. Andun pa ba yun? Kaya nga, maisip mo lang mapuot ngayon? Para ka na rin pumatay. Kaya doon po natutupad yung sinabi ni Kristo na dadakilain ang kautusan. Ngayon, bakit list of the commandments na? Hindi na 10 commandments. Kasi nga, ano sinabi? Inaalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. No? Yan po yung sinasabi, may pagpasok sa pamamagitan ng yung sinasabi sa Hebreo 9, Hebreo 10, no? 18 hanggang 19, yung sinasabi ni Apostol Pablo na bago, no? Yung pagbabago. Ito po yung sinasabi sa pamamagitan ng daang bago. No? May daang bago na po tayo. Ito po ay yung inilagay ng Diyos doon sa bundok ng Sinai sa Jerusalem. Hindi na po ito yung daang galing sa bundok ng Sinai. No? Dahil sabi nga po ni Apostol Pablo sa Hebreo, balikan po natin yung Hebreo 12. Ano sinabi ron? 27. At itong salita, minsan pang ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niya o mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. O ano ba yung mga ginawa doon sa niyanig? 10 utos. Ano pa? Mga kapistahan. Ano pa? Lahat ng mga utos na ibinigay ng Diyos kay Moses. Kaya nga yung kaluwalhatian na yun, nung nagliliwanag ang mukha ni Moses, ano sinabi? Lumilipas yun eh. Ang tanong, ano ba ang daladala ni Moses nang siya'y bumababa sa bundok ng Sinai? Kung bakit nagliliwanag yung kanyang mukha. O, di ba? Exodo 35, 29, 34, 29 na Exodo. At nangyari nang bumababa si Moises sa bundok ng Sinai, nadala ang tapyas na bato ng patotoo sa kamay niya. Noong bumababa sa bundok ay hindi nalalaman ni Moises na ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag dahil sa pakipag-usap niya sa Diyos. At nang makita ni Aaron at ng lahat ng mga anak ni Israel, si Moises, narito ang balat ng kanyang mukha ay nagliliwanag. At sila'y natakot na lumapit sa kanya. At tinawag sila ni Moises at si Aaron at lahat ng puno sa Israel ay nagbalik sa kanya. At si Moises ay nagsalita sa kanila. At pagkatapos ang lahat ng mga anak ni Israel ay lumapit at kanyang ibinigay sa kanila sa pamamagitan ng utos ang lahat ng salita ng Panginoon na sinirita sa kanya sa bundok ng Sinai. At pagkasalita sa kanila ni Moises ay naglalagay siya ng isang lambong sa kanyang mukha. Datapot pag humaharap na uli sa Diyos, inaalis niya yung lambong. So, ang daladala ni Moises, nung nagliwanag ang kanyang mukha, yung dalawang tapyas na bato. Ano pa? Ano pa? Itong lista. Wilmar. Yung daladala niya. Kabal ng tipan? Yung salita ng Diyos na iniutos sa kanya, na iniutos naman niya sa Israel. Kaya nga sa Gawa 7:39, kautusan ni Moses, hindi na tayo aariing ganap dun eh. Yan yung kautusan ni Moses na sinasabi sa Gawa 7:39, hindi na tayo aariing ganap dyan.
O, di ba? Dala-dala yung 10 utos. Nung bumababa siya, nagliliwanag. Nagsalita siya ngayon. Ito ang sabi ng Diyos. Bla 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 bla. Ay, oo. Akin ulit siya. Yan ang dala-dala ni Moises. Kautusan at yung mga sinasalitang salita ng Diyos kay Moises na inuutos naman ni Moises sa Israel. Ano sinabi sa unang Korinto 3? Lumilipas. Dahil ang titik ay pumapatay. Ano yung titik na yun? Kasama na yun yung iniukit sa 2 tapyas na bato. Eh di tinutukoy ka ng tapyas dyan yun. Mga bato lang. Eh ano ngayon? Saan ba sinulat ng Diyos yung 10 utos? Paano ba isinulat ng Diyos yung 10 utos? Nakaukit. Alam nga naman dadalhin niya dyan yung sinulatan ni Josue. Hindi tinapyas na bato. Ang laki nun. Hindi kaya dalhin yun. O, yun ang aral ni Elder at Daniel eh. Kaya nga kautusan ni Moises eh. Nung bumababa si Moises sa bundok ng Sinai, dala-dala yung 10 utos. Nagliwanag yung mukha. Yun yung kaluwalhatian ng pakikipag-usap ni Moises at yung dala-dala niyang kautusan na tinanggap niya sa Diyos, pati yung 10 utos. Ano sinabi sa 2 Corinto 3:3? Lumilipas yung kaluwalhatian na yun. Kaya kasi ang titik ay pumapatay. Ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Kaya nasa versikulo 3 ng 2 Corinto 3, kung babasahin po natin yan hindi ng titik. Sige, basahin nga natin. Balikan po natin ang 2 Corinto 3. Yamang nahahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangangasiwaan namin. Hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas ng bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yung pagiging sulat natin ni Kristo, unawain natin mabuti, no? Ito yung sulat ni Kristo. Tayo po. Kayo ang sulat ni Kristo. Ano sinabi? Bilang tayo sulat ni Kristo, no? Ibig sabihin, kay Kristo tayo eh. Tayo yung mga sulat ni Kristo eh. Sa mga gawa, nakabasa. Yes. Nakikita yan doon sa mga gawa natin. Bilang tayo kay Kristo, yung pagiging kay Kristo natin, hindi isinulat ng tinta yan. O ng kahit hindi rin lalo isinulat sa 2 tapyas na bato, kundi sa ating puso. Ang Diyos na nagsulat na tayo ay kay Kristo. At bilang kay Kristo ngayon, sino maghahari sa ating puso? Sige nga. Sino bang kailangan maghari sa ating puso? Kapayapaan nyo. Efeso 3, versikulo 17. Na si Kristo ay manahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pagsunod sa 10 utos upang kung kayo magugat at magtumibay sa pag-ibig. Doon ba sinabi? Paano pala si Kristo mananahan sa ating mga puso? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ayan. No? Kaya nga po, yung mga salita na binabago, hindi po tayo nagsasabi mo. Ang Biblia po nagsasabi mo, kailangan po mangyari yun. Kailangan magkanang natin yung nasusulat sa Biblia. Wala na po tayo sa bundok ng Sinai. Hindi po tayo nagsilapit dyan. O diba? Hindi po tayo nagsilapit sa bundok na ihipo o nagliliyab. Nagsilapit po tayo saan? Sa Jerusalem, sa kalangitan. Diba? Pero saan tayo eh? Tapos ang araw natin, bundok ng Sinai. Yung mga
salitang nando doon, hindi po Jerusalem yun. Nasa pagkaalipin yun. Mag-aral po tayo, elder. Magpakalalaki kayo, magharapon tayo. Huwag nyo kami hatulan sa gitna ng mga kapatid. Iluin nyo. Kung mali kami, papanumbalikin nyo kami. Aaminin naman namin kung mali kami. Mag-aral tayo. Hindi naman namin sinasabing mali kayo eh. Marami pa kayong kulang. Sa totoo lang.